Nung naalala ko yung first time na in-appoint ako, ang bili lang ng presidente, alam nyo na yung gagawin, gusto ko lang walang corruption and do what is good for the people. Yun, napansin ko talaga, pagdating sa mga foreign trades, unang-una, of course, puno yung ating mga investment forum. So talagang excited sila makita ang presidente. Hindi lang yun. Pag nandun na kami sa Filipino community, nako, sa lahat ng pinunta namin, walang palya, pagpapasok pa lang ng Pangulo, whether sa Ginian o sa Convention Hall, punong-punong ng tao. At oras na pumasok siya, nakakatilakot dahil sisigaw yung Duterte. Tuloy-tuloy na maiiyak ka sa makikita mo yung pagmamahal nila sa ating Pangulo. Meron pa rin dyan na mga mema lang, mema sabi. Sa mga reformang mga nangyayari at ginagawa natin, di ba, attorney? Laging kahit nasabihin mong effective, nakatutulong, naging progresibo, yung iyong ginawa at nagbenepisyo sa mas nakararami, meron pa rin silang mapupuna. Si Mema at si Puna. Si Pu. Si Pu. Sir, which DTI reform is most misunderstood by the public but actually delivered lasting impact? Hirap yan na. Ano ba yung mga siguro misinformed? Well, may isa lang naging controversial na ina-accuse ang DTI na nagpabor daw sa isang negosyante. Subalit napatunayan namin, in fact, kasi ang istorya niyan, yung isang brand ng sasakyan nag-e-enjoy ng tax and duty-free importation ng mga raw material para pang supposedly mag-manufacture sila dito. So ang kasama sa incentive, tax and duty-free yung importation ng mga intermediate goods, ng materials para ma-encourage yung local manufacturer. So incentive yan. Na-discover namin yung ini-import nila, halos buo na yung sasakyan. Dahil hindi na halos na manufacture dito. Hindi ganun karami ang na-create na trabaho. Inuna ng DTI. So, kala nila, parang nagkakasira sa negosyo, no? At later on, parang hindi na namin sinita kaagad. Samantalang DTI ang nagsita, Board of Investment, at ito ay napatawan pa nga ng yung buwis na dapat na binayaran niya na free up because of that incentive ay binabayaran namin. So nakakolekta si government na ng mga 780 million or 800 million dahil lamang sa hininto namin yung insentibo na yon, no? Kasi nabisto na hindi sila nag-create ng trabaho at ng actual ng manufacturing dito. So yung mga ganyang controversial yan in the sense na pwedeng sabihin nakakasira sa negosyo or hindi tinuloy yung incentive, pero kung may pasihan ka na hindi naman nila tinuloy yung trabaho na yon, yung kanilang kinumit under that incentive, ay pwede talaga mapatawan ng penalty. At binayaran nila yung back taxes at yun, isang achievement, maliit na achievement, no? By ensuring compliance sa mga programa, hindi na abuso. No? Sa tingin mo ba, Secretary, training can answer. Sa tingin niyo ba na ipagpatuloy ba yan? O marami ngayon ang mga hindi nagpo-comply na hindi napoprotektahan din ng baka nakakalibre sila. At hindi nakapagbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Kaya nagko-collab, di ba, may incentive because yun talaga ang main purpose ng DTI. Di po ba? Sa tingin ninyo, maraming palusot o lumusot? I just hope ginagawa nila yung trabaho nila. Diba? Kaya the people must know na talagang lahat ng panahon ni Duterte puro may political will. Kundi yari kami kay Presidente. Yan ang parating nire-remind ng ating Pangulo. In fact, nung naalala ko yung first time na in-appoint ako, ang bili lang ng presidente, alam nyo na yung gagawin, gusto ko lang walang corruption and do what is good for the people. Yan lang yung mandate. Kaya
6 na taon, hanggang ngayon, yung naalala ko na Okay. pili niya. Walang Importante corruption. talaga, no, Sec, na bago tayong pumasok sa trabaho, bago natin tanggapin yung mga appointment from the President, make sure na pag-aralan mo muna yung mandato ng papasukan mo para hindi ka maligaw at sundin mo yung kumpas ng Presidente. Kasi sandali lang yan. Yung position natin is only temporary. Yeah, six Kaya years. nga dapat, we need to be thankful and take advantage of our temporary position to do what is right para po sa tao. Right. Diba? And blessing yan sa amin. Yun ang nararamdaman namin. Walang kita, blessing. Actually, abono pa nga kami. Sa totoo lang. Abono yung ating, Oo, ganun. yung salary natin bumababa every year. At saka hindi tayo pwedeng wala tayong accomplishment report. Laging dapat meron. Mayabang kami. Kapag ganun, naka-accomplish tayo. Makikita mo naman yan, mararamdaman mo. Pero nga kaya ngayon, sana po, kung sino man po yun nandiyan, sana itinuloy. Kasi po maraming taong makikinabang. At saka gabay na, may gabay na eh. Susundan mo na lang eh, di ba? But sometimes because of insecurity, yung insecurity po sa puso, sa liderato ng past at sa ngayon, tinatanggal nila, hindi tinutuloy. Kaya yun ang nakakalungkot. Sana pag para sa tao, huwag nyo ihinto. Ituloy natin at mas dagdagan pa natin. Sec, Ramon, huwag kang mananawa Meron Yes. akong isa pang huli, Mhm. pero mamaya ulit. Baka mamaya naiinit na yung No, no, no. Ito naman ang natin tatanungin. Any additional iba? Actually, ano lang naman ito, on a personal note, Secretary Lopez, you were often brought by the President in his foreign trips. Can you give us a ringside view how it is to be brought in those trips? Okay. Thank you, Attorney Beth. Bali, tayo po mapalad na sinasama sa mga foreign trips kasi yung kami naman yung naghanda para sa Pangulo nung mga foreign investor na haharap sa kanya or yung mga a-attend sa ating mga foreign investment forum. So, DTI po yung, of course, together with the economic agencies, no? DOM, NEDA, BBN. So, kami po yung maharap yan. So, napansin ko talaga, pagdating sa mga foreign trips, unang-una, of course, puno yung ating mga investment forum. No? So, talagang excited sila makita ang Puno. Presidente. Siguro hindi sila excited sa mukha ko, pero yung Presidente, talagang puno, no? Tapos, isa pa yon, hindi lang yon. Pag nandun na kami sa Filipino community, nako, sa lahat ng pinunta namin, walang palya, pagpapasok pa lang ng Pangulo, whether sa Ginian or sa Convention Hall, punong-punong ng tao. At oras na pumasok siya, nakakakilabot dahil sisisigaw yung Duterte. Tuloy-tuloy. Na maiiyak ka sa makikita mo yung pagmamahal nila sa ating Pangulo. At masabi natin walang hakot. At talagang on their own. Mapalapit lang si Pangulo, yung naakap sa lahat ng mga OFW. At sinasabi nila, madalas ko naririnig, salamat ho at binigyan nyo ng katahimikan yung ating bayan. Kami nagtatrabaho dito sa ibang bansa, ang aming mga kamag-anak nasa Pilipinas. Pero hindi kami nangangamba na may peace and order, nawala yung mga tambay sa kanto, nawala yung mga durugista, etc. Natahimik talaga, doon lang ang laki ng pagkasalamat nila, nakakapokus sila sa trabaho. Kaya siya, tingin ko mahal na mahal hanggang natapos, hanggang ngayon nga, ang taas nung pagtingin sa kanya. Doon pa lang, pag sumigaw ng Duterte, pati kami, hinilabot, parang kampanya, parang election campaign, hindi naman. Bumisita lang siya sa Filipino community. At ganun na lang yung nakarinig tayong kwento ng mga, hindi lang dun sa building nila napupuno, pati yung mga ibang building na hindi kasama dun sa hall, napupuno pa rin ng Pilipino, lahat gusto makita siya. At matanaw man na. No? So, nakaka-encourage na alam mo yung pinuno natin ay mahal na mahal. And then, yun na po, doon naman nag-uusapan yung lahat ng concerns nila. Of course, namumuna nga dyan yung concerns para sa OFW, kapakanan nila,
Pati yung mga na-displace na OFW sa Dilipatig, Inuwe, siguradong bibigyan ng pondo, tulungan ng OWA, ng DOLE, at pati DTI kasama doon sa reintegration, yung pagtutulong ng negosyo. So, ganyan tulong-tulong talaga lahat. At ang ganda nung pakita talaga ng ating mga kababayan sa abroad dahil sa pagmamahal kay Pangulong Duterte. Walang palya po yun. Lahat ng bansa, ganun ang welcome. Thank you. Magandang insight, ano? Oo, nakakatuwa. Alam mo, ano din tayo, maswerte tayo, no? Kasi meron tayong kapihan, tapos lagi tayo nandito, tayo merong parang kapasidad na makapagtanong. Kaya minsan nasisingitan namin ng personal na tanong, nalalaman namin on the spot, fresh from the leader's mouth. Kala ko ano sasabihin ko.